Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, LGU employee patay sa pamamaril sa harap ng munisipyo sa SGA Bar. 100 million pesos na ayuda para sa pagsasaayos ng Jensan City Hall. At 50,000 pesos kada pamilyang namatayan sa lindol, ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. VP Sara Duterte nakiramay sa mga naulila ng sakuna sa Jensan at Sarangani. Dating Police Lieutenant Colonel Dumlao inilipat na sa Belibi. Iginiit na napawalang sala na siya sa pagpatay sa negosyanteng Koreano. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang salarin sa harap ng Municipal Hall ng Tugunan Special Geographic Area BARM noong umaga ng Hunyo 10. Kinilala ang biktima na si Datu Toto Mangansakan Dodog na empleyado ng Municipal Mayor's Office. Ayon sa mga ulat, sakay siya ng kanyang pickup truck nang pagbabarilin ng mga armadong sospek sa harap mismo ng gusali ng munisipyo. Agad na isinugod sa ospital si Dodog, ngunit kalaunan ay binawian din ng buhay dahil sa tinamong mga tama ng bala. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo ng krimen at makilala ang mga salari. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay ng 100 milyong pisong ayuda para sa pagkukumpuni ng City Hall ng General Santos City na nasira ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao nitong Lunes. Sa kanyang pagbisita sa mga apektadong lugar kahapon, sinuri ni Marcos ang lawak ng pinsala at pangangailangan ng mga residente. Binisita niya ang St. Elizabeth Hospital. Pinangunahan ang pamamahagi ng tulong sa General Santos City Oval Plaza at nagsagawa ng inspeksyon sa mga paaralang naapektuhan ng lindo. Naglaan din ng Pangulo ng tig 50,000 pesos para sa pamilya ng bawat nasawi sa kalamidad. Samantala sa parehong araw, bumisita rin si Vice President Sara Duterte sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna sa Malapatan, Sarangani at General Santos City. Nakiramay siya sa mga nawalan ng mahal sa buhay at binisita ang mga biktimang nakakonfine sa ospital matapos ang lindo. Iniulat din ito ang agarang pag-deploy ng mga food truck at relief assistance ng Office of the Vice President para sa mga apektadong komunidad. Iginiit ni dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III na siya ay napawalang sala na sa kaso ng pagpatay sa South Korean businessman na si Ji Ik-jun noong 2016 sa kabila ng desisyon ng mas mataas na hukuman na naghatol sa kanya ng pagkakabilanggo. Ayon kay Dumlao, siya umano ang tumulong sa paglutas ng kaso at nagtangkang iligtas ang biktima. Gayunman, sinabi ng PNP-CIDG na bagamat siya ay naabsuelto ng mababang hukuman noong 2023, binaliktad ito ng Court of Appeals noong 2024 at napatunayang siya ay guilty beyond reasonable doubt. Matapos maaresto sa Quezon City noong Martes, formal na inilipat si Dumlao sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City kahapon Hunyo 10. Sumailalim siya sa karaniwang admission at quarantine procedures bago ilagay sa regular na selda. Nahatulan si Dumlao ng hindi bababa sa 30 taong pagkakakulong kaugnay ng kaso. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.